Ako ay naglalakbay papunta sa aking paruroonan kung saan ito po ang opisina ng Pag-ibig. May aayusin po ako sa Pag-ibig. It is to update my contact information because I have a plan for Pag-ibig. At ito ngayon, mga ka-Pilipinas, pasensya na. Ito ngayon nakikita nyo, diba? Ito palagi ang fight or laban ng mga sumasakay ng mga commuters. Naghihintay, nag-aabang ng masasakyan at ang katanungan ay kailan pa darating. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Ganyan po karami ang mga sasakyan sa may bandang ito ng isang city. Aakyat na po ako. Mapapansin niyo po na ako lamang ay maglalakad. Medyo malapit lang naman po kasi sa amin ang opisina ng Pag-ibig branch. Sorry mga ka-Pilipinas. I'm just not sure how long will it take for me to walk there. Dito po sa Pilay. Pag-usapan nga pala natin yung mga pasahero. Yung mga nag-aabang ng mga pasahero para sa pampublikong sasakyan. Pag-usapan natin habang ako ay naglalakad papunta sa aking pupuntahan. Nakahihingal po mga ka-Pilipinas kasi medyo tumataba ako. I'm gaining weight. I still am. Medyo malakas po akong kumain. Kaya I'm gaining weight all the time. But I'm planning to start exercising. I'm planning to start to at least lose some weight. Just a little bit. In a slow way. In a slow manner. Para hindi naman mabigla mga ka-Pilipinas. Siguro kabisado nyo itong pinapaybay ko na daan, pero ito po ay sa Taguig. So I'm going to SM Aura. Ayun nga po, balikan natin yung pag-uusapan natin yung mga pasaherong naghihintay sa halos araw-araw na ginagawa po ng Diyos mula lalo na pag weekdays. Lunes, medyo maluwang. Yan po ang isang napuna ako na pagbabago. Pero simula Martes hanggang Sabado, yan po. Nag-aabang, naghihintay ang mga pasahero. You know what? This is because there is no such solution for this kind of issue here in the Philippines. Matagal na yun eh. Hindi naman naaasikaso. They're not trying to work out. They're not trying to work it out to have solutions for one of this kind of issues. The Philippines, our country is facing. Kahit sino ilagay mong presidente sa yan, may ganyan talaga kasi nasa local yan, sa
of the LGUs. Pero nung panahon ni FPRRD, syempre dahil maayos yung leader, he's really a leader. Nainganyo yung mga sumusunod sa kanya. Nainganyo na magtrabaho. Pero ngayon, syempre kung ano kasi yung ginagawa ng leader, yun talaga, psychologically speaking, yun ang sinusunod ng mga followers, mga taga-sunod niya. Kaya nga tinatawag na taga-sunod. Mga ka-Pilipinas, hinihingal ako. So ito po, ganito talaga rito sa city na to. Pag umaga at pag medyo tanghali na, lumuluwang na yung daanan. And then meron naman, may pagkakataon sa hapon, kahit tirik na tirik yung araw ay easy ang daan. Doon, papunta sa SMRA. Kasi dyan lumalabas yung mga malalaking truck. And speaking of malalaking truck, mga ka-Pilipinas, di ba may oras yan? May oras sila para bumiyahe. Dapat alas 10 a.m. and a certain time in the afternoon or in the evening. And I'm not sure why. It's too early. And some of the big trucks are using the highways now. I'm not really that sure. We have a lot of questions. What's happening? What's going on in the Philippines? We have a lot of questions. What can we do is just to ask to ourselves. Who dares to answer us? Who dares? Who dares to answer us? I mean answer. I'm sorry for that. Wrong word. Ngayon, gagamit ako ng payong kasi mainit na. Kaya, ito. Buti naisip ako magdala ng payong. Although it was already planned for. I planned about it because I know the weather is too hot. It's still summer here. And so I decided to bring an umbrella. This will help me through my walk. Alam niyo mga ka-Pilipinas, I'm really concerned of what's happening in the Philippines. Sa isa ko sa mga videos or vlogs ko, sinabi ko na I got a chance to travel in Vietnam and in Ho Chi Minh particularly. And in Ho Chi Minh, you'll be able to see police along the streets, at the corner of the streets. It's such safe there. And there's like a good system. You can see that it's organized. You can see that it's planned. You can see that there's coordination among people. I mean, among their leaders. May koordinasyon sila, nag-uusap sila, merong pagkakaisa. Makikita mo kahit paano may pagkakaisa. Because you can see around the environment, it's clean, police, those security staff, those police are visible along the streets. So the tourists, during my time when I was there, felt safe. Why? Because the people who maintain safety and security for the people were visible. I think until now they are doing that. Kaya nga marami pa rin turista sa Vietnam. Dito sa Pilipinas, sa ating bansa, who could have come here?
You could have gone here. Sino pupunta rito, mga ka-Pilipinas? Maraming, kahit kababayan natin, kahit kabansa natin, kahit ka-Pilipinas natin. Naliloko ng bubudol. Just to earn money. Meron dyan, pagka nakita mo sa Facebook, sa mga posts sa social media, ay maganda ang resort, maganda ang hotel. Pagdating mo mismo sa actual na araw, sa actual na oras, nakikita mo, oh my God, sira-sira ang hotel. Madumi ang hotel. Walang towel. Walang sabon. Kailangan mo magdala sarili mo. You need to be alert. You need to be smart enough. You know what I mean? I never experienced that in Vietnam. I ran because it's gonna be green for the transportation. No, thank you! Salamat! That guy is not working as MMDA, but he's a security here in McKinley. Allowed us, assisted us to cross the street, and it was so nice of him. I hope many Filipinos do that. Really, they're doing their job early this morning, and this is well, I'm passing through this building, which is the Korean embassy here. Look at that. Security dog. Oh my God, ka-Pilipinas. I'm sweating. Early in the morning and I'm sweating. What's happening to me? I'm carrying a lot of coins because I'm going to the bank, and then I'm gonna request for exchange of 1,000 peso bill, but I'm gonna have to deposit this. We're saving coins. Nag-iipon kami ng coins na 20 pesos. Yung bilog na 20, iniipon po namin. I think I started that last month, and we were able to save 2,500. Imagine that. I think it's almost 2 months. We're able to save 2,500. Not bad, right? Not bad. It's a very simple step, small step. It's progress. Alam niyo mga ka-Pilipinas, kahit sa konting kabutihan, konting tama na gawain, pwede na yun para sa magandang progreso, magandang pag-unlad. Kaso kung pupunahin na naman natin yung mga nasa pwesto ngayon, nasa kapangyarihan. Oh my God, they suck. Oh my God, they suck. Mayaman sana ang Pilipinas dahil sa laki ng mga kinakaltas nila sa atin. Sa sahod natin, you check. When you check your payslip, makikita mo kung magkano yung kinakaltas nila sa bawat sahod na tinatanggap natin. Mayaman ang Pilipinas, ilang milyong Pilipino kinakaltasan nila. Ang tanong, saan napupunta yung pera? Ang tanong, sino ang yumayaman? Ang tanong, bakit?
hinahayaan nilang mamuhay ng ganito ang mga Pilipino na kinakaltasan nila ng salapi sa bawat sahod. Bakit gusto nilang pahirapan ng mga Pilipino? Bakit itong nasa mga peso at kapangyarihan? They're not proud of their own. They're so greedy. They're so selfish. It's like the movie Lord of the Rings. One of my favorite movies. Ang ganda ng leksyon, ang ganda ng moral. The lesson was very motivating, very inspiring, and it's very real. Sinabi kong real dahil makatotohanan yun sa nangyayari sa tunay na buhay. Kahit saang bansa merong ganyan, pero sa Pilipinas sobrang tindi ng korupsyon. Kaya ang daming mahihirap dahil sa tindi ng korupsyon. Sinong yumayaman? Yung mga nasa pesto. Imagine, example, they're one of the members of the Senate. And then you'll find out they have businesses, a lot of businesses. Sinong niloloko? Di ba Pilipino pa rin? Saan na ang Pilipinas sa listahan ng mga mauunlad na bansa? Siyempre nasa dulo. Ang Vietnam, ang Indonesia, ang Thailand, they are progressing continuously. Kasi meron silang magandang intensyon para sa bansa nila at para sa mga tao nila, mismo sa mga tao nila. Sa Pilipinas, sa mga Pilipino, do we love our own? No. We don't love our own. Merong nagmamahal sa sariling atin. Iilan lang yan. The percentage of those people, not 1%, but more than that. But still, it's very low. The values of the Filipinos are not really that good. Makikita mo naman. Marami dyan mapagpanggap. Marami dyan just for the sake of. Mga ka-Pilipinas, nakikita di ba magulo ba ang aking video? Nakahihilo ba? I'm sweating a lot and this is a good sign. I need to drink water. Malapit na po ako sa aking paroroonan, mga ka-Pilipinas. Kaya matatapos na po. Matapos na po ang ating video. Sana po talaga. Sana po na yumaman ng bansang Pilipinas. Pamumunuan tayo ng isang matinong leader. Hindi yung mga kawatan. Hindi yung mga magnanakaw. Sa street na naman namin, may nanakawan na naman. Sinunod-sunod yung mga bahay sa street namin. Ang ninakawan. Pagkatapos ng motor na binanggit ko sa inyo, nung nakaraang video, ninakaw yung motor. Alam niyo ba, nung nakaraang madaling araw daw, madaling araw, lahat ng mga gadgets nila kinuha. Meron kasing ginagawang bahay ron sa kanto.
Yung mga nagtatrabaho dun sa bahay, construction workers, they were asleep. They were asleep. And then, they had no idea that their phones were stolen. Ninakaw na pala yung mga cellphones nila. Imagine that. Walang solusyon. Mula sa barangay, walang solusyon. It sucks. Could you just let this happen every day, every time, over the years, over and over the years? Oh my God. Kung alam ko lang sana na ganito, hindi na ako bumalik dito sa Pilipinas. Really. Okay, mga ka-Pilipinas. There's the thing here. Now we're done. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana magustuhan niyo ang aking video. Kita-kita po tayo uli sa susunod. Salamat po. Mabuhay po tayo. And God bless the Philippines.